Napikon ang China matapos suportahan ng India ang Pilipinas sa maritime disputes nito laban sa China. Ayon sa Minister of External Affairs ng India na si Subrahmanyam Jaishankar, solid daw ang suporta nila para sa Pilipinas sa pagprotekta nito sa national sovereignty nito. Pinahiwatig ng India na sinusuportahan nila ang Pilipinas sa alitan ng bansa laban sa China at naniniwala silang hindi teritoryo ng China ang West Philippine Sea. Nagalit naman ang China sa sinabi ng India. Ayon sa tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, wala daw karapatan ang ibang mga bansa na makialam sa maritime disputes ng China kung hindi naman daw kasali ang mga ito sa pagtatalo. Pinahiwatig ng China na dapat ay hindi mangialam ang India sa pagtatalo ng Pilipinas at China dahil hindi naman ito kasali sa issue. Napakataas ng tensyon ngayon sa pagitan ng India at China. Nagkakainitan ang dalawang bansa dahil mayroon din silang pinagtatalunang teritoryo. Ang pangalan ng teritoryong pinagtatalunan nila ay Arunachal Pradesh. Widely recognized ito bilang estado ng India sa northeast ng bansa. Ganunpaman, kiniklaim ng China na parte daw ito ng South Tibet at teritoryo daw nila ito. Noong mga nakaraang linggo ay padami ng padami ang mga sundalo na pinapadala ng dalawang bansa sa border ng teritoryo. Kailan lang ay nagpadala ang India ng 10,000 na sundalo sa Arunachal Pradesh. Ang China naman ay nagpadala din ng maraming mga sundalo sa border. Marami ang nangangamba na baka magkaroon ng matinding sagupaan dahil sa tensyon sa teritoryo. Pag nangyari yon, posibleng ang maging resulta ay isang malawakang digmaan dahil ang China at India ay parehong pinapalakas ang kanilang militar. Maraming mga sandata ang dalawang bansa at pag nagkaroon ng giyera sa pagitan nila, magiging matindi talaga ang gulo. Ang worst-case scenario ay maging isang full-scale nuclear war ang giyera. Pag nangyari yon, siguradong lahat ng bansa sa mundo ay madadamay. Kaya naman, napakadelikado ng sitwasyon ngayon sa Arunachal Pradesh. Dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng China, lumalakas ang kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos at India. Kailan lang ay nagsagawa ng military exercise ang dalawang bansa. Mula nang lusubin ng Russia ang Ukraine 2 years ago, dumami ang mga bansang nagpapalakas ng military nila. Marami kasing mga bansa na na-realize na pwede ring dumating ang giyera sa kanila. Tumaas ang pagbili ng mga weapons sa mundo. Mula nang magkaroon ng digmaan sa Ukraine, padami ng padami ang mga sandata na nabebenta ng mga defense companies. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, ang global defense spending ay tumaas sa $2.2 trillion noong 2023. Tinuturing ng mga eksperto na ang panahon ngayon ay era of insecurity. Malaki kasi ang posibilidad na magkaroon ng malawakang digmaan o mas malala, World War III. Kaya maraming mga bansa ang naghahanda sa pamamagitan ng pagbili ng mga weapons. Ayon sa isang defense analyst, ang pangunahing dahilan daw kung bakit tumataas ang spending ng mundo para sa mga sandata ay dahil sa great power competition. Predicated daw yon sa pag-angat ng China at sa continued negative influence ng mga engagements ng Russia sa Europa. Maraming eksperto ang nagsasabi na kahit matapos na ang giyera sa Ukraine, patuloy pa rin na bibili ng maraming mga sandata ang iba't ibang mga bansa dahil ayaw ng mga ito na mangyari sa kanila ang nangyari sa Ukraine. Paniguradong paglumusob ang China sa Taiwan, mas lalo pang maraming mga weapons na maibebenta dahil mas magiging mapanganib ang mundo. Marami ang naniniwala na paglumusob ang China sa Taiwan, mas delikado pa yon kaysa sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Hindi maitatanggi na mas malakas ang militar ng China kaysa sa Russia, kaya talagang mas mapanganib pag lumusob sila. Bukod doon, mas malaki ang posibilidad na madamay ang ibang mga bansa kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Taiwan at China. Ayon sa maraming eksperto, hindi pa babayaan ng United States ang Taiwan, kaya malabong maiwasan na magkaroon din ng sagupaan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Maaari ding sabayan ng Iran at North Korea ang paglusob ng China sa Taiwan, at pag nangyari yon halos sigurado na talaga na magkakaroon ng World War III.
lalo na kung hindi pa rin tapos ang giyera sa Ukraine pag lumusob na ang China sa Taiwan. Noong mga nakaraang linggo, padalas ang mga pag-atake na ginagawa ng Ukraine sa mga military targets sa loob ng Russia. Ayon sa Prime Minister ng Finland na si Elina Valtonen, tama lang daw na atakehin ng Ukraine ang mga oil refineries at iba pang military targets sa loob ng Russia. Mayroon kasing ibang mga bansa na natatakot na dahil sa pag-atake ng Ukraine sa Russia, pwedeng ma-escalate ang giyera. Marami ang nangangamba na baka humantong sa isang nuclear war ang digmaan. Ganun pa man, matagal nang inaatake ng Ukraine ang mga target sa loob mismo ng Russia, pero hindi naman na-e-escalate ang giyera. Halatang takot din ang Russia na gamitin ang kanilang mga nuclear weapons dahil alam nilang mas malakas ang mga nuclear weapons ng Amerika. Bukod dun, mayroon ding nuclear weapons ang France at United Kingdom na parehong parte ng NATO. Kaya naman, hindi matalinong desisyon para sa Russia na gamitin ang kahit isang nuclear weapon lang dahil magiging matindi rin ang response ng United States at NATO sa bansa. Noong nakaraang taon, tinapos ng Finland ang maraming dekada ng non-alignment sa pamamagitan ng pagsali sa NATO. Matagal na panahon silang neutral lang, pero dahil sa ginawang paglusob ng Russia sa Ukraine, napagtanto ng Finland na mas magiging ligtas sila kung sasali sila sa NATO. Ayon kay Valtonen, mas secure na daw ang Finland ngayon na miyembro na ito ng NATO. Dahil sa pagsali ng Finland sa alyansa, na-extend ang border ng NATO kasama ang Russia sa halos 1,300 kilometers. Ganun pa man, ayon sa Moscow, hindi daw sila natatakot sa pagsali ng Finland at Sweden sa NATO. Ganun pa man, sinabi rin ng Russia na magpapadala sila ng mas maraming sundalo sa border nila ng Finland para protektahan daw nila ang sarili nila laban sa NATO. Walang intensyon ng NATO na atakehin ang Russia, sinasabi lang ni Putin na mapanganib ang NATO para sa Russia dahil isa yon sa mga ginagamit niyang dahilan sa kung bakit nilusob niya ang Ukraine. Maraming kasinungalingan na sinasabi si Putin at wala nang tiwala sa kanya ang maraming bansa. Ayon kay Putin, magtataguyod daw ang Russia ng Leningrad Military District sa tabi ng Finland at magko-concentrate daw sila ng military units doon dahil miyembro na ngayon ng NATO ang Finland. Dati daw ay walang problema sa pagitan ng Russia at Finland, pero ngayon daw ay magkakaroon na ng problema dahil sa pagsali ng Finland sa alyansa. Ayon sa dating presidente ng Russia na si Dmitry Medvedev, dapat daw ay bigyan ng maximum reward ang mga Russian soldiers na makakapatay ng mga sundalo ng NATO. Pinagdidiskusyonan kasi ng NATO ngayon kung magpapadala ba sila ng mga sundalo sa Ukraine. Ayon sa presidente ng France na si Emmanuel Macron, handa daw ang France na magpadala ng mga sundalo sa Ukraine kung kinakailangan. Nagalit naman si Medvedev at sinabing wala nang natitirang red lines ang Russia para sa France. Pinahiwatig ni Medvedev na handang gumamit ng nuclear weapons ang Russia laban sa France. Tulad ni Putin, kilala si Medvedev para sa pagbabanta sa mga kalaban ng Russia. Madalas magbanta si Medvedev na gagamitin ng Russia ang mga nuclear weapons nila para wasakin ang mga kalaban na bansa. Nagpasalamat ang Russia sa suporta ng North Korea sa kanila sa United Nations. Ayon sa Foreign Minister ng Russia na si Sergey Lavrov, naa-appreciate daw ng Russia ang pagsuporta ng North Korea sa posisyon ng Russia tungkol sa tinatawag nilang Special Military Operation sa Ukraine. Bagamat sinasabi ng Russia na isa lamang special military operation ang ginagawa nila sa Ukraine, kitang-kita na isa itong full-scale war. Halos maubos na ang mga sandata ng Russia, kaya halatang-halata na hindi ito isang special military operation lang. Nagkakaisa ang North Korea at Russia dahil pareho silang galit sa West, lalo na sa Amerika. Kaya naman hindi nakakagulat na walang tigil ang pagpapadala ng North Korea ng mga weapons sa Russia. Marami ang naniniwala na isa na ang North Korea sa mga primary weapons provider ng Russia. Kailan lang ay nagbigay ang North Korea ng sandamakmak na ballistic missiles at mahigit 3 million na artillery shells sa Russia. Ayon sa maraming reports, walang tigil din ang mga factory sa North Korea
sa paggawa ng mas marami pang mga sandata para sa Russia. Ayon sa Ukrainian officials, nakumpirma nila na mahigit 50 na North Korean missiles na ang nagagamit ng Russia laban sa Ukraine. Malaki ang tsansa na mas marami pa kaysa doon ang nagamit na ng Russia laban sa Ukraine. Kaya naman, nagagawang makatagal ng Russia sa digmaan dahil tinutulungan na ito ng ibang mga bansa tulad ng Iran at North Korea. Kakadating lang din ni Lavrov sa China kanina. Makikipagkita siya sa kanyang Chinese counterpart na si Wang Yi. 2 araw siyang mananatili sa China. Ayon sa Russian Foreign Ministry, pag-uusapan nila ang tungkol sa kooperasyon ng Russia at China sa international arena. Inaasahang sa May ay bibisita din si Putin sa China para makipagkita sa Chinese President na si Xi Jinping. Napakadelikado para sa mundo na maging mas close ang Russia at China dahil ang parehong bansa ay mayroong ambisyon na nakawin ang teritoryo ng ibang mga nasyon. Ganun pa man, hanggat malakas pa rin ang Amerika at NATO, mahihirapan ang Russia at China na makamit ang mga plano nila dahil pawang mas malakas ang mga Western countries kaysa sa kanila.